labanan sa batas ng Diyos patungkol sa pagkain. Ano ba ang nakatalang aral ni Jesus patungkol sa pagkain at sa anumang batas ng Diyos? Ang nakatalang sinabi ni Jesus sa Biblia, "Magaan pang maparang ang langit at lupa kaysa mawalan ng bisa ang kaliliitang bahagi ng kautusan." Ebanghelyo ayon kay Lucas, Kapitulo 16, na ang talata ay 17. Pagpapatuloy pa ni Jesus, "Huwag ninyong akalain na barigo ako upang mawalan ng bisa ang mga kautusan at aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang mawalan ng bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon." Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 5, na ang mga talata ay 17 hanggang 18. Ang isa pang nakatalang sinabi ni Jesus sa Biblia, "Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ako, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig." Ebanghelyo ayon kay Juan, Kapitulo 15, na ang talata ay 10. Dagdag pa ni Jesus, "Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kapitulo 19, na ang talata ay 17. Ano naman ang aral ni Pablo patungkol sa batas ng Diyos sa pagkain? Ang sabi ni Pablo, "Dahil sa aking pakikipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang pagkaing likas na masama. Ngunit kung inaakala ninuman na ipinagbawal ang isang pagkain, ito'y bawal nga sa kanya, sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin." Aklat ng Roma, Kapitulo 14, na ang mga talata ay 14 at 17. Ang sabi pa ni Pablo, "Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne, at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi. Kung anyayahan kayo ng isang di sumasampalataya at ibig ninyong dumalo, kanin ninyo ang anumang dulot sa inyo, at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi." Unang Korinto, Kapitulo 10, na ang mga talata ay 25 hanggang 27. Ang dagdag pa ni Pablo, "Kaya't huwag na kayong pasasakop sa anumang tunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng pamamahinga." Aklat ng Kolosas, Kapitulo 2, na ang talata ay 16.
mga talata sa Biblia na nagpapatunay na si Jesus ay hindi kumain ng anumang karumal-dumal na karne, sapagkat siya ay tumupad maging sa kalitliitang bahagi ng kautusan ng Diyos na siya rin sinunod ng mga nangaunang propeta sa kanya. At hinikayat pa ni Jesus ang mga tao na sumunod din sa kautusan ng Diyos upang makamit ang buhay na walang hanggan na siyang tunay na kaligtasan ng tao. Samantalang si Pablo naman nagbabawal sa mga tao na sumailalim sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, pati na sa batas hinggil sa pagkain. Ikaw, kaibigan, kanino ka kakampi? Kay Pablo ba na hindi nagpapasakop sa kautusan ng Diyos at kumakain ng mga maruruming pagkain at karumal-dumal na hayop? O kay Jesus na tumupad sa kautusan ng Diyos at kailanmay hindi tumikim ng maruruming pagkain at karumal-dumal na hayop? Subalit, bago ang lahat, ay alamin natin kung sino sa dalawa ang papanigan ng ibang talata sa Biblia. Ang nakatalang sinabi ng Diyos sa Biblia patungkol sa pagkain laban kay Pablo. Ito ang mga tuntunin tungkol sa mga hayop at mga ibon na balibana sa lupa at mga nilithang lumalangoy para mabili ninyo ang malinis o hindi, ang makakain at hindi makakain. Levitico Kapitulo 11 na ang mga talata ay 46 at 47. Dagdag pa ng Diyos patungkol sa pagkain. Huwag ninyong dudumisan ang inyong mga sarili sa pagkain ng mga hayop at ibon ipinagbabawal ko sa inyo. Levitico Kapitulo 20 na ang mga talata ay 22 hanggang 26. Ang aral ni Propeta Moses patungkol sa pagkain ay hindi gaya kay Pablo. Ang baboy, biyak na ang kuko, ngunit hindi naman ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. Huwag kayong kakain ng karne ni hihipo man ng mga patay na hayop na iyan. Marurumi iyan para sa inyo. Agila, buwetre, uwak, lawin, paniki, bubuit, daga, bayawak, tuko, buwaya, butike, lahat ng maliliit na hayop na nagsasama-sama ay marumi at huwag ninyong kakainin. Levitico Kapitulo 11 na ang mga talata ay 1 hanggang 47 at Deuteronomio Kapitulo 14 na ang mga talata ay 3 hanggang 21.